Kung aakyat ka sa bundok ng Tapulaw, bakit ka magdi-day hike? Yan din ang naging tanong ko sa aking sarili matapos kong akyatin ang 36 na kilometrong haba ng mabatong bundok na ito sa loob ng 14 na oras. Tinulugan tayo ni bossing. Ito ang pinakaunang episode ng ating Tahak series. Ako si Jin. Samahan niyo akong pagkwentuhan natin ang naging pag-ahon ko sa pinakamatas na bundok sa gitnang Luzon, ang bundok ng Tapulaw. What do you think about this? I love it! What about this? I love it more! How about this? I love it! Kaunting background muna tayo para sa mga hindi pamilyar sa bundok na ito. Ang bundok ng Tapulaw ang tinaguriang rooftop ng gitnang Luzon. Sa taas nitong 2,037 meters above sea level, ito na ang pinakamataas na lugar sa buong rehiyon ng Gitnang Kapatagan. Matayog itong nakatayo sa probinsya ng Zambales, sa bayan ng Palawig. At nung bumisita ako rito noong Abril 2024, ang sikat na Tapulaw Backtrail ang tinahak ko. Ang ibig sabihin ng backtrail, kung ano yung trail na dinaanan mo paakyat, ay siya ring trail ang dadaanan mo pababa. Kaya kung 18 kilometers ang nilakad mo paakyat, basically 18 kilometers din ang bababain mo para makabalik ka sa jump off. Ngayon, iniisip ko, 36 kilometers in 14 hours. Bakit ko nga ba naman ito naisipang i-day hike? Kung pwede naman akong mag-overnight hike. But why? Why would you do that? Why would you do any of that? Ako mismo, alam na alam ko ang sagot dyan dahil minsan na rin akong na-addict sa pamumundok. May 4 na dahilan na pwedeng kahulugan kung bakit marami ang nagdi-day hike pa rin kahit na napakahaba ng bundok na ito. Una, limitadong oras. Walang available na leave. Yun lang naman yun eh. Hindi na kaya mag-overnight at mag-extend pa ng isang araw sa bundok dahil kailangan mo nang pumasok sa trabaho kinabukasan. Pangalawa, mas mura. Mas mahal nga naman ang event fee kapag nag-overnight hike. Kakailanganin mo pa ng at least 3 meals sa isang overnight plus ang overnight fee ng lokal na mag-guide sa'yo. Pangatlo, pang-training para sa mas mahirap na hike. May mga kapwa akong hikers na ginagawa itong training ground bago sila umakyat sa mas mapangahas pang mga bundok, gaya ng Apo at ng Giting-Giting. At pang-apat, badge of honor. Dahil marami rin talaga sa mountaineering community ang gustong subukan kung hanggang saan ang kaya nila. Ngayon, balik tayo sa kwento ng pag-day hike ko sa bundok ng Tapulaw. Nagsimula kami ng 2:00 ng madaling araw. Sobrang dilim pa nun, pero para hindi kami abutan ng tirik na araw sa open trail, recommended ang ganito kaaga. Para na rin makababa ng may araw pa. Kanina, ang sabi ko ay 18 kilometers ang magiging paakyat natin. Pero dati yun, nung nag-day hike ako noong 2024, sementado na ang unang 3 kilometro ng trail. Inihatid na kami ng van namin sa dulo ng kalsada. Kaya sumatotal ay nasa 30 kilometers na lang ang backtrail ng Tapulaw. Isa sa mga downside ng day hike ay ang walang tamang tulog at walang agahan. Kaya malaking tulong na mayroong 7-Eleven sa bandang kilometer 5. Not the usual convenience store na alam natin, pero 7-Eleven talaga yung pangalan ng tindahan na ito. Pwede kang magpalaga ng itlog dito at magpaluto ng pansit canton. At dito rin kami sinalubong ng napakaraming mga pusa at tuta. At sa pagkakaalala ko, dito na rin nagsimula ang banayad na paahon. Nag-hike kami ng halos 4 na kilometro bago unti-unting lumiwanag ang kalangitan. Nasa kilometer 9 na kami nang pinatay na namin ang aming mga flashlights. Dito, unti-unti na namin nakikita yung ganda ng tropical forest. Medyo makitid yung daan at habang papalayo kami ng papalayo, ay palaki naman ng palaki ang mga bato. Sa pagitan ng kilometer 9 at kilometer 10, ay makikita ang unang water source. Sinabihan na kami ng aming guide na kumuha na ng sapat na tubig dahil tatahakin na namin ang open trail at nasa kilometer 16 pa ang susunod na water source. May mga kwentong ano po ba dito? Mayroon. Yung napicturan, mayroon na. Imbis 13, naging 14. Kaso walang ulo. Yung isa? Oo. Oo. Ilang metro lang ang layo mula sa pinagkunan namin ng tubig ay nasilayan naman namin ang napakagandang bulaklak ng tayabak.
o mas kilala sa tawag na jade vine. At kung napapaisip ka kung bakit mukhang pamilyar, ito lang naman yung halaman na nakaukit sa bagong 5 piso natin. Naging mabagal kami sa puntong ito dahil dito na nagsimula ang tunay na paahon. Nakarating kami sa open trail bandang alas 7 ng umaga. Ito naman ang isang good side ng day hike. Gaganahan ka talagang mag-hike ng madaling araw para masilayan ang golden hour. Grabe yung kalay mo, Manila po kalaan. Grabe na yung kapa ko doon pa lang sa kanina. Ate Mia, alalayan kita. Maganda ang panahon at maganda ang sikat ng araw. At sakto lang ang dating namin sa view deck na ito. Dito pa lang, bawi na ako sa pagod. Solve na kumbaga. Pero sa pagsabog ng liwanag, dito pa lang pala namin masisimulang masaksihan ang tunay na ganda ng Tapulaw. Sa bandang kilometer 12, may papayo ko sa mga hikers na magdahan-dahan. Bukod kasi sa ito yung pinakamatarik na part bago ang campsite, dito nyo rin pwede makita ang mga pitcher plants. Kapag napansin yung paliku-liko ng daan, maging mas observant kayo sa mga palumpong at talahib na nasa gilid dahil doon nyo sila makikita. At sa bandang kilometer 13 nga, dito na talaga kami tuluyang nagpahinga. Habang nagpipicture ang ilan sa mga kasamahan namin, heto ang iba at tuluyan ng bumagsak. Isang tahimik na sandali para sa mga day hikers na pagkatapos ng mahabang biyahe mula sa Manila at 13 kilometers na pagha-hike, nagkaroon din sila ng panandaliang pagkakataon para umidlip. Sa huling stretch papunta sa campsite sa kilometer 16, unti-unti na naming naramdaman ang malamig na hangin. Natuyuan na kami ng pawis habang unti-unting kumakapal ang mga ulap sa paligid namin. At noong nakarating kami sa campsite, isa lang talaga ang nasa isip ko. Na sana hindi ito day hike. Sobrang payapa at talaga namang nanghihikayat ang campsite ng Tapulaw ng pangmatagalang pahinga. Nakakaantok na nga ang lamig at hampas ng hangin. Pagkatapos ng 16 kilometers na hike simula kaninang madaling araw, ayoko nang umusad, ayoko nang magsummit sa kilometer 18. Gusto kong maupo na lang dito, pagmasdan ng mga ulap na dumadaan at magpahinga. Pero yun din kasi yung isang risk kapag namumundok ka. Hindi mo alam kung makakabalik ka pa ba sa bundok na minsan mo nang inakyat. Kaya sa tingin ko mas mainam talaga na habang nandito kami ay buuin na namin ang full experience hanggang sa summit. Kahit kalahati na ng grupo namin ay pagod na makarating sa campsite, nagdadalawang isip na kung itutuloy pa ba namin hanggang sa summit. Buti na lang talaga at di kami sinukuan ng event organizer namin na si Darna. Kahit sabihin na nating tinulugan niya kami sa kilometer 13. Hindi kami sinukuha ni Darna, hinintay niya kami sa bawat pahinga namin at hindi iniwan sa Mossy Forest hanggang sa makarating sa huling marker sa kilometer 18. Kaya kung naghahanap kayo ng malagang event organizer, isa si Darna o si Jessie sa totoong buhay sa mga pwede niyong kontakin. At dito sa summit, nagtatapos ang aking kwento sa bundok ng Tapulaw. Hindi ko na ididetalya yung pababa namin, pero may idea na kayo kung anong mga nangyari. Dahil kung ano ang trail na inakyat namin, siya rin ang bababaan namin. Mahigit sa 1 taon na noong nangyari ang akyat na ito sa Tapulaw. Pero malinaw na malinaw pa rin sa aking alaala ang mga pangyayari sa bawat kilometrong dinaanan namin. Isa lang ang ibig sabihin nito, napaka-memorable ng hike na to. Marami rin akong naging kaibigan dito, yung iba ay nakasama ko pa ulit sa mga sumunod kong akyat. At kung may aral man na itinuro sa akin ng bundok na ito na siguro yung kahalagahan ng pagpapahinga. Gaya sa mahaba at mabatong trail na pinagdaanan namin, may mga era tayo sa buhay na sobrang bigat na ng pinagdadaanan natin. Minsan pasuko na tayo pero ang kailangan lang pala talaga natin ay pahinga. Take a break at huminga ng malalim. Kapag kalmado ka na, doon ka magsimulang umusad ulit. Mahuli ka man, pero umusad ka. Ako si Jin,
Samahan niyo akong kilalanin pa ang iba't ibang bundok sa Pilipinas sa mga susunod ko pang mga ahon. Follow me for more, like and share this video if you feel the mountains with my story, and see you on the next trail.